Paolo Avellino. Susugalan ang movie nila ni Kim. Feeling lucky makatrabaho si Jake Cuenca. Kung bago ka lang sa channel na ito, huwag kalimutang mag-like, share, comment, and subscribe. At huwag kalimutang pindutin ang notification bell icon para maging updated ka sa bawat upload nating video. Looking forward naman din mo si Paolo Avellino na makagawa ng pelikula kasama ang leading lady niya sa What's Wrong with Secretary Kim na si Kim Chiu. Ito rin actually ang request ng kanilang mga supporters. Pero ang sabi ni Paolo at Kim, may perfect timing para sa lahat ng bagay. Sa ngayon nga daw ay mag-enjoy muna ang respective fans nila ni Kim sa panonood sa What's Wrong with Secretary Kim sa View Philippines at sa teleseryeng version lang sa ABS-CBN platforms. Pero say pa ni Pao, kung mabibigyan sila ng pagkakataon ni Kim na mag-collab sa pelikula, Kim na game raw siya at willing pang makipag-co-produce. As of now, wala pa kaming movie. But if ever there's going to be an opportunity to do a movie with Kim, of course, I'll be happy to do it. I'll be happy to collaborate or even co-produce it. Ani pa ni Paolo. Sa kwento ng What's Wrong with Secretary Kim, gumaganap si Paolo bilang CEO ng isang kumpanya na isang narcissistic pero lovable at crushable naman. Say pa ni Paolo, matinding challenge din sa kanya ang role sa serye dahil kabaliktaran raw ito sa pagkataon niya sa tunay na buhay. Actually, he's very different from me as a person. Because first of all, wala akong idea sa corporate office sitting. Second, is hindi ako doon ka-narcissistic like BMC. Ang tawag sa kanya ng mga empleyado sa serye. But the nice thing about the creators and director Vidanis is they try to ground it and make it as realistic as possible. Yung character ni BMC, yung narcissism niya medyo over the top pa din pero hindi naman sobra over the top like the original. It was grounded even more para sa mas makarelate din at hindi umuwi sa panlasa nating mga Pinoy. Chichi is pa rin pero hindi naman sobra-sobra. Paliwanag pa ni Paolo. Samantala, happy din ang aktor na nabigyan din siya ng chance na makatrabaho sa unang pagkakataon ang BFF niyang si Jake Cuenca sa What's Wrong with Secretary Kim. The nice thing about working with Jake is that he's very professional and is always straight to the point with his character. He knows his character well, so it's just like a light switch. He can turn it off or on. So there was no problem. It's actually an honor that I got to work with Jake for a longer time. Say pa ni Paolo. Kung sina Kim Chiu at Paolo Avellino ang tatanungin, mas mabuting umiwas na lang sa office love affairs para walang maging problema sa trabaho. Office romance ang isa sa tema ng Philippine adaptation ng hit Korean series na What's Wrong with Secretary Kim. Kaya naman nang natanong ang lead stars nitong sina Kim at Paolo kung aproba sila sa konsepsyong ito. Sa kwento ng serye, gaganap si Kim bilang si secretary ni Brandon Manansala, ang karakter ni Paolo na makakainlaban sa isa't isa matapos ma-develop bilang mag-boss. It's always to be a professional. I know in some cases you can't help but fall in love with someone in your workplace, but maybe just choose an appropriate setting. But for me, I always want to be professional. Pahayag pa ni Paolo sa naganap na Grand MediaCon ng What's Wrong with Secretary Kim nitong nagdaang Sabado, March 10. Halos ganito rin ang pananaw ni Kim dahil naniniwala siya na hindi dapat pinaghalo ang work at trabaho dahil siguradong may magsasuffer. Hindi maiiwasan yung ganun, lalo na kung makikilala kayo. Ilang oras sa isang araw siya lang ang kausap mo. Pero mas importante siguro, mas maayos trabaho kaysa personal na buhay. Siguro magsasuffer yung work, baka hindi ka makakapag-concentrate sa work. Mas priority yung trabaho. Pahayag pa ni Kim na mukhang nakamove on na nga ang bonggang-bongga sa breakup nila ni Sian Lim. Samantala, nagbigay din si Paolo ng mensahe para kay Kim bilang leading man. I think everything is going well with her. It is just one aspect but everything is going well for her. I think she knows. She just has to be more positive. I don't see anything wrong with Kim. She is beautiful, she has a wonderful and beautiful career as well. Say pa ni Paolo na siya ring partner ni Kim sa hit dramang series na Linlang. Say naman ni Kim, ibang-iba naman si Paolo sa What's Wrong with Secretary Kim. He is very professional and funny now. What's right about Paolo is being himself, and this is what makes him right for the role.
Ito ang unang pagkakataon na sasabak sa isang rom-com ang aktor. Kaya ang tanong sa kanya, so bakit niya tinanggap ang What's Wrong with Secretary Kim? I think it was offered to me and if it wasn't Kim, I would probably have second thoughts. Siguro itong Secretary Kim dahil sa pagmamahal ko bilang katrabaho ka at sa trabaho ibinigay mo sa linlang pangbawi sa iyo, so I'm here at Secretary Kim to give back, aniya pa. Kasama rin dito sina Jake Cuenca, Janice de Belen, Angeline Quinto, Pipi Herrera, Kari Onoma, Chillian Vicencio at marami pang iba. Mapapanood na ito sa March 18 exclusively on Veo Philippines. Naden Lostre, masinahangaan ng madlang people matapos ang soft launch ni Isa at James. Kung bago ka lang sa channel na ito, huwag kalimutang mag-like, share, comment, and subscribe. At huwag kalimutang pindutin ang notification bell icon para maging updated ka sa bawat upload nating video. Bumuhos ang suporta ng madlang people sa aktres na sina Naden Lostre matapos ang tila pa soft launch ni James Reid at Essa Pressman ng kanilang di umano'y relasyon. Marami sa mga netizens ang mas bumilib sa Metro Manila Film Festival 2022 Best Actress dahil sa kabila ng mga balitang naglabasan na noon patungkol sa kanilang paghihiwalay ng aktor at ang di umano'y pagkaka-involve ng kaibigang si Isa bilang dahilan ng kanilang paghihiwalay ay wala itong masamang sinabi laban sa dalawa. Matatandaang noong January 20, 2020 nang kumpirmahin ni James at Nadine ang pagtatapos ng kanilang halos 4 na taong relasyon sa joint special statement na ipinadala nila sa Tonight with Boy Abunda. Nadine ayaw umepa sa showbiz breakup. May mga chikang kumalat noon na di umano'y nag-cheat raw si James sa aktres para kay Isa. Kasabay nito ay ang pagkalat ng video kung saan sinasabi ng mga netizens na naghahalikan raw ang dalawa habang nasa tabi lang nila ang aktres. Ngunit hindi ito mabigyan ng kumpirmasyon lalo na't malabo ang video. Bukod pa rito, pinabulaanan ng dalawa ang di umano'y dahilan ng kanilang breakup. At sinabing matapos ang kanilang pag-uusap ay nagdesisyon silang maghiwalay para makapag-focus di umano sa kanilang personal growth, ngunit mananatili silang magkaibigan. Bahagi ng kanilang official statement ni Nadine at James noon, it's true that we have split up, but not for all the reasons that are being spread on the tabloids and social media, but because after quite and mature conversations, we decided to focus on ourselves not only for our careers, but more for our personal growth, as we are still young and we want to achieve as much as we can. We agreed that going separate ways was best for the both of us. We are in good terms and are still really good friends and will continue to work with each other, especially when it comes to music. Bagamat marami sa mga fans ni James at Nadine ang nasaktan sa pangyayari, ay pinili na lang nilang suportahan ang desisyon ng mga iniidolo.